Simple lang ang plano, mag-celebrate ng birthday ni Mika dahil nadagdagan siya ng 1 month. Kaso nagkasakit yung misis ko. Hindi siya makapasok ng work, so hindi na rin ako nakapasok ng work kasi kailangan namin pumunta ng ospital. Tinawagan ko agad yung vice principal para sabihin na hindi ako makapunta at nag-email ako sa mga teachers. Dali-dali kami pumunta ng ospital kasi nga masama na yung pakiramdam ng misis ko. Inagahan talaga namin para mauna kami matapos. Pagdating namin ay itong bumungad sa amin. Jam-pack talaga, fully loaded yung ospital. Kabi-kabila ay naglalabas ang matatanda pero hindi pa rin tapos yung misis ko. Sa labas ko na hinintay yung misis ko para kahit papano ay makagawa ko ng something productive. Habang hinihintay ko nga siya ay nag-aral na muna ako ng Japanese. Mabuti na lang talaga at natapos na yung misis ko kasi biglang bumuhos naman yung ulan. At eto ang nireseta ng gamot sa kanya. 4-4, sobrang dami. Ang mga gamot sa Japan ay napakababa ng dosage pero napakarami niya talaga. Tuloy napadaan pa kami ng post office para mag-withdraw para makabili ng gamot. Niwala pa kami nahandang kahit ano para sa birthday ni Mika. Medyo nanghihina na ang misis ko kaya nag-lunch na muna kami. Dito kami kumain sa Sukiya. Paborito ko dito yung drumstick chicken pero nagpatong-patong ata yung malas ko kasi wala na silang ganong menu. Kaya chicken cutlets na lang in-order ko, tas yung misis ko naman ay beef. Ang pinakamaganda sa Sukiya ay kahit hindi ka nakaintindi ng Japanese ay merong English version ng pag-order. Libre lang ang tea nila rito, parang tea water to pero masarap at refreshing. At eto na ang order namin. Simpleng balanced meal lang, miso soup, itlog, chicken curry, yung misis ko ay beef bowl, clam soup at gulay. Itadakimasu! Kain po tayo ng lunch. Para sa soup talaga tong raw egg pero gusto ko siya ilagay sa chicken curry para mas maging malapot yung sabaw. Isa sa mga favorite Japanese foods ko ay chicken curry. Quick lunch lang kami at umuwi na agad kasi kailangan na namin balikan si Mika. Nung pauwi kami, nakita namin tong Japanese na tumatakbo. Bigla kasing buhos ng ulan, kawawa naman siya. Gusto namin siyang pasakayin, kaya lang hindi kasi yun ang culture ng Japan. Pagdating namin sa parking, hindi ko alam kung kaninong truck to, pero nakaharang siya dun sa bahay namin. Na-stuck na ako rito kaya nakipark na ako sa kapitbahay at sinabi ko sa misis ko na mauna na. Pagpasok ko ay nakipaglaro na ako sa birthday girl. Ang cute-cute talaga ni Mika, pero hindi pa tapos ang araw. Kailangan naming ma-celebrate ang birthday ni Mika bago lumubog ang araw. Pinagpahinga ko muna ang misis ko at pumunta kami ni Mika sa beach. Natutuwa na lang ako kay Mika kasi ang laki talaga ng tenga niya kagaya sa akin. Alam niyo nakakatuwa mag-drive dito sa Japan kasi parang laruan lang yung mga street Ang sisikip niya tapos parang very relaxing talaga. Pagbaba ko ay tinataguan ko si Mika, tinitingnan ko makikita niya ako. Huli agad ako, mas matalino talaga sa akin to si Mika. First time ko palang dadalhin si Mika sa beach at first time rin yung mag-grounding. Kung ngayon nyo lang narinig yung word na grounding ay tuturo ko sa inyo. Grounding or earthing ang tawag kapag tinanggal mo tsinelas mo at naglalakad ka sa batuhan, sa soil, sa grass, sa sand or sa dagat. Hindi ito nag-work sa mga semento o sa mga aspalto. Pero ano ngayon? Bakit ba kailangan natin mag-earthing? Sa totoo lang ay napakaraming benefits ng earthing at ito yung papakita ko sa inyo ngayon. Ilan lang to sa napakaraming benefits ng grounding. Ilan sa mga gusto ko rito ay gaganda yung tulog mo, bababa yung blood pressure, tapos gaganda yung heartbeat mo. Kung may anxiety at depression ka, napakalaking tulong nito. Pero makikinabang ka talaga sa improved circulation dahil after 5 minutes nararamdaman mo na yung epekto. Kung palagi tayong connected sa nature ay makukorek yung mga imbalances sa katawan natin at dahil doon ay lalakas ang immune system natin para malabanan natin yung mga sakit. Kung hindi accessible ang beach sa inyo, ay maglakad lang kayo sa damuhan or mismong doon sa lupa na. Basta wag nyo lang kakalimutan na magpaa. Parang bata lang na naglalaro. Kung iisipin nyo, marami talaga tayong matututunan sa kanila na hindi natin alam. Kaya ngayon pa lang, kung nasa stress ka ay umpisahan mo na. Kaya si Mika, bata pa lang ay sasanayin ko na to sa tubig at maglakad ng barefoot. Maraming mga magulang na ayaw na dudumihan yung mga anak nila. Hindi lang natin alam pero mas sobrang toxic pa yung mga ino-order nating online na mga damit ng baby natin. Kaya sabi nga nila, don't panic, it's organic. Dito lang tayo palagi sa hindi synthetic. Ngayon pa lang ay na-excite na akong turuan ito si Mikang lumangoy. Ang sarap-sarap ng tubig lalo pa ganitong tanghali kasi hindi gaanong kalamig. Nag-cutics pa nga si Mika ng buhangin. Souvenir niya yan para sa first earthing niya. Pagkatapos namin magtampisaw ay umalis na rin kami. Ang cute-cute talaga ng paa ni Mika kasi baby pa siya. Palagi tayong mag-take ng pictures at videos ng mga baby natin kasi one day ilulook back na lang natin yan at pictures at videos na lang ang meron tayo. Bago kami umuwi ay naghugas lang kami ng paa ni Mika para matanggal yung mga natirang buhangin. Pero kung hindi lang makalat yung buhangin sa bahay ay hindi ko na hugasan. Marami kasing benefits ang tubig dagat pero sa susunod na video ko na ikikwento. Sa ngayon ay kailangan na namin umuwi dahil pupunta pa kami dun sa park para mag-celebrate ng birthday ni Mika. At dahil malapit lang yung bahay namin sa beach ay hindi naman ako nagtagal
matagal mag-drive. Kaya nung pag-uwi namin ay nagkaroon pa ako ng time para mag-workout habang nagpe-prepare yung misis ko. Ang sarap mag-workout ngayon tanghali kasi talagang papawisan ka talaga. Pagkatapos ko mag-workout ay napag-isipan namin ng misis ko na wag na lang magluto at bumili na lang ng pagkain sa birthday ni Mika. Pero pagpunta namin grocery store, grabe, naalala ko bigla ang Pilipinas. Ang dami ritong Filipino stuff. Gusto talaga ng misis ko yung Nova. Pero syempre kung ano yung gusto niya, yun yung wala. Nakakatawa kasi nakakita kami ng bagoong. Maganda ito palagi sa mangga o panggawa ng Bicol Express. Kailangan na namin magmadali papunta dun sa park. Pagkatapos kasi mag-parking ay kailangan pa naming mag-hike para marating yung pinakamataas dun sa park. Mahaba-habang lakaran yun kaya prepare ko na yung pagkain namin para sa birthday ni Mika. Grabing brisk walking na talaga para umabot lang. Halos parang tumatakbo na kami. Palubog na rin ang araw kaya nung point na yun hindi ko alam kung aabot pa rin kami. Ito na yung pinakamalapit na toilet bago mag-hike kaya kailangan na mag-CR na ako mag-CR. Nagpalitan na kami ng misis ko magtulak kay Mika at medyo pagod na kami. Pero buti na lang at malapit na kami. Ilang hakbang na lang makikita na namin yung peak ng park. Saktong-sakto paggabi na may ilaw na pero aabot pa rin. At ito na, narating na namin yung pinakamataas dun sa park. Dali-dali ko na nilatag yung mga handa ni Mika. Ito lang, simpleng mga obento lang. Ang totoo ay kami lang din naman ang kakain yan. At syempre, ito na ang cake ni Mika. Syempre, ang flavor ay yung paborito namin ni Mika. Nakakatuwa ang mga cake dito kasi kahit maliit lang ay makakabili ka talaga. Happy birthday, Mika! Happy birthday to you! Oras na para ibaba si Mika at sumibog nung handa niya. Nung pumunta akong Japan, na-realize ko na unique sa Pinas yung culture na kapag birthday mo ay ikaw ang magpapakain. Karamihan kasi ng bansa kapag nag-birthday ka ay bibigyan ka lang mga regalo at hindi sila nag-expect na papakainin mo sila. Iba-iba lang talaga ng culture. Merong maganda, meron ding pangit. Pagkatapos namin mag-celebrate ay bumaba na rin kami. Sakto, gumabi na rin. Masaya talaga kami na nakapag-celebrate kaming tatlo. Habang bata pa ang mga baby natin ay ipakita natin kung gaano natin sila kamahal. Para pagtanda natin ay wala tayong pagsisisihan. Tandaan natin na hindi na natin mababalik ang panahon. Kaya ang lesson for today ay galing sa Kung Fu Panda. Ang sabi, yesterday is history. Tomorrow is a mystery. But today is a gift. That's why it's called the present. Kaya wag tayo masyado mag-worry sa past at future at enjoyin natin kung ano yung meron tayo ngayon. Yun lang. Bye!